So hello guys, bali samahan nyo ko, palitan natin ng lower ito. So nasira na po kasi pinaka lower niya, nabali na. Tara guys, turo ko sa inyo kung paano magpalit. Guys, bali hindi ito basta-basta natatanggal, may tornilyo yan sa loob. So paano tatanggalin? So kailangan talaga ibaba yung kesame. Dito kukunin yan guys, sa portion na to. Ito. Yan, tatanggalin natin to, ang panel na to. At sa likod para may buka ito. Kasama ito guys, tatanggalin natin. Ibaba natin pa dito. Ibaba natin yan para mag-ubog ito guys. So yun guys, bali ito isa sa tatanggalin natin. Yan, naka-clip lang po yan guys, yung ano, cover nya. Tapos number 14 na tornilyo po yung kakalasin dyan. Gamitan nyo lang ng box or socket range na number 14 guys. Yun po, bali bababa po natin tong ceiling nito. Pero yun nga, unahin mo natin dito tanggalin guys yung pinabundle na yan. Bali may tornilyo po yan, nakaklip lang po yan yung cover na yan. Sikutin lang yan para matanggal. Bago tanggalin ng tornilyo, Phillips screw lang gagamitin yan guys. Bali sikutin nyo lang po yan, takip na yan, magkabila guys. Tapos kumuha ka ng Phillips screw, yun ang pangkalas mo dyan. So yan guys, bali Phillips screw lang kailangan mo magamit dito para makalas yan. Okay guys, so tatanggalin din natin tong seat belt. Yan, so sikutin lang po yung cover. Tapos kakalasin na natin ang number 14 na box range. Pero kung meron naman kayong socket range guys, pwede rin po yon para mas mabilis guys yung pagtanggal. Yan, okay na guys, natanggal na natin. Pero tatanggalin din natin bandang hulihan na panel guys yan. So kasama rin yan, tatanggalin yung seat belt para matanggal ang ceiling. So yan guys, bali iangat na lang itong panel na to. So sisikotin nyo lang yan sa gilid. Yan. Kaya maganda kung may panikot din po kayo. May nabibili po sa online niya yung panikot na yan. Yan. Pagkaangat na ganyan, hugutin nyo lang pataas guys. May mga clip lang yan sa likod na kailangan maihiwalay. Yan. Ganyan lang po ang pagtanggal guys. So yun, nahugot na natin. So yun, may mga kakalasin pa tayo yung bandang likod guys para mahugot yan, para umangat yung ceiling. Ganyan po ang pagtanggal yan, yung mga panel. So yun guys, so dito naman tayo sa portion na to. Kalasin mo natin yung seat belt guys. Gamitan na number 14 na socket o box range. So yan guys, pagkatanggal ng seat belt, so isusunod na natin yung pinaka panel niya guys, panel cover. So yan po, ihatakan nyo lang papunta sa inyo yung panel na yan. Nakaklip lang po yan guys sa itaas tsaka sa ibaba. So dahan-dahan lang po para hindi mabali yung mga clip nya guys. Yan, hugutin lang po yan. So iangat ng bagya yan. Pag umokay na, nakuha na sa itaas, naiangat na yan, ganyan lang, sabay hila pataas guys. Yan, ganyan lang ang pagtanggal yan guys. So hindi pa rin po may bababa yung ceiling guys, kasi meron pa siyang tatanggalin na clip sa taas. So yan po, nakikita nyo po yan, yung ano na yan, lock ng ceiling. So sisikotin lang po yan para matanggal. Bago po natin tanggalin yan guys, bali dito muna tayo sa second row na upuan. So tanggalin lang natin itong grab handle guys para bumaba rin yung ceiling. Bali tatanggalin po natin na ganito na lock sa ceiling. Yan, sisikotin lang po siya. Yan, bali tatlo po yan. Tatanggalin natin na ganyan dito sa second row. Tapos dun sa may bandang likod, tatlo po yung kanina. Yan. Pag hindi po kasi tinanggal yung mga lock na yan, hindi mo may bababa yung ceiling. Yun po. Ang gagawin po kasi natin dyan papalit tayo lahat ng lower guys, bent lower. So yun guys, hindi pa siya may baba, gawa ng tukod pa yun dito sa portion na to yan. Kaya kailangan natin tanggalin pa yan guys.
Yan. Pero bago matanggal, kailangan tanggalin itong seat belt. So yan po, bali kalasin lang na number 14 na box or socket range yan guys, yung seat belt. Tapos siya may angat mo na itong panel. So yun, bali meron pa tayong kakalasin na ano dyan, yung mga lock ng ceiling. Yan. Na puro clip lang naman lahat yan, sisikwatin lang siya. So yun. Kasi hindi siya maibababa yung kesame pag hindi mo matanggal yan, yung mga lock na yan. Sikwatin nyo lang yung cover guys ng ilaw. Then may dalawang metal screw yan na Phillips screw ang gamit para matanggal itong ilaw. So kasama po yan sa mga kakalasin natin, pati yung ilaw dun sa unahan, tsaka yung switch ng aircon. So kakalasin din natin mamaya yon. So bali ito, ilaw sa likod tong kinakalas natin guys. So yan, ganyan lang pagtanggal yan guys. O yan, so natanggal na po siya. So yun po, kung isang side lang yung papalitan mo, so yun kailangan natin tanggalin yung mga ilaw. Yan. Kagaya nito, kung ito lang yung papalitan mo yung portion na yan, so pwede mo na siyang ingat at dukutin ng Phillips screw. May nabibili pong Phillips screw na maliit lang, tapos ratchet na siya. Bali, ganito siya guys. Ratchet type to. So makita nyo ratchet type. Yan, ratchet type to. Yan o. Para yun ang pandudukot natin sa loob. Kasi may screw po rito sa loob yan guys. Yan. So ito guys yung tornilyo niya. O yan, nakuha na natin yung isa. So yun po. So ganyan po kapag isang side lang papalitan mo, bent lower. So ganyan po guys. So dudukutin mo na lang siya para matanggal. So yan, pag ganyang ano po, ang isa lang peraso na tatanggalin, ingatan nyo lang yung kesame na baka mamay mabali po siya. So yan po, dandanin nyo lang pagkalas. So yan po, tanggal na siya. Yan, ganyan lang po pagtanggal ng bent lower ng aircon. Yan, so ito yung natanggal natin guys. Yan po. So bali may binili po ako sa online ceiling. So ito po siya. Yan. Yan, bali apat po kayo yung binili ko na bent lower. So yun po ipapalit ko lahat sa kanya. Kasi para isang gawaan na lang. Kasi yung iba may bali rin yung iba. Bukod sa itong isa na pinalitan ko is itong pinakita ko sa inyo is talagang tanggal na siya. So yun guys, pag bibili ka ng bent lower na to, bali may mga kulay po yan na gusto mo. Kung gusto mo medyo dark gray or light, meron pong nabibili guys. So yan yan. Sige, kakabit nyo siya. Ito yung nasa itaas ha. Nakikita nyo kasi malapad to guys, malapad. Itong sa bandang taas. So yun yung nasa itaas. Yung mas makitid guys, yun yung nasa ibaba. Okay, so pag ginabit, nakaganon. Yan. Okay. So ikabit natin guys. Yan. So ipakita ko sa inyo guys, meron siyang plate. Yan. Ito yung plate niya. Ito yung nasa ilalim, nasa loob. Tapos ito yung nasa ilalim, no. So ito yung ipit dito sa ceiling natin. Bali itong bent lower guys, bali lalapat nyo munang ganyan sa ceiling. Tapos pag okay na, tsaka nyo ilalagay yung plate sa ibaba, sa loob. Yan. Ayan yung kapartner niya. So yan, bali kakasana po natin yung bent lower guys. Yan. So i-screw lang natin yan sa loob. Bali mixi lang naman po yung screwdriver natin, yung pinakita ko sa inyo, yung ratchet type, para hindi kahirap magpihit-pihit. So ganyan po. So yan guys, naikabit na po natin yung bent lower ng aircon. So yan guys, dahil sa nagawa na natin yung isa, so itong iba naman guys, kasi apat nga lahat yung papalitan ko. Yan. Ito, papalitan ko na rin yan, pati yon yung sa kabila. So tatanggalin din yung mga grab handle niyan guys. Kung same procedure lang din po kung ano tinanggal doon, ang pagkaipares lang din sa kabila.
So itong ilaw, tatanggalin din yung ilaw dyan sa harap, tsaka yung switch ng aircon guys, yung nasa ceiling na switch ng aircon, tanggal din yon. So parehas lang, same procedure. Kung ano yung ginawa sa kabilang side, ganun din ang gagawin dito sa kabila guys, sa bandang kanan. Tapos tanggal din po lahat ng mga lock ng ceiling, ganun po. So yun, bali nasa second row na tayo na upuan guys. Yung pinalitan natin kanina is third row na upuan. Para matanggal guys, kailangan matanggal din itong mga lock na to sa ceiling nya, tsaka itong mga ilaw, tsaka switch. Yan, bali sikotin lang guys yung clip. Yan, yung pinaka-lock ng ceiling. Yan, para bumaba. So kailangan din ibaba yung ilaw na yan guys. So sikwat lang siya, same procedure. Kung ano yung ginawa dun sa hulihan na ilaw, ganoon din dito sa harapan. Pati ito guys, tatanggalin din tong switch ng aircon. So yun po, tanggal na rin natin tong louver. Yan, kasi kakabit na rin po natin yung bago. Ganyan po. Yan. Saglit lang na may ikabit yan pag naibaba mo na yung ceiling. So, ganun po ang paglalagay niyan guys. So yun guys, papalitan din natin yung isa na yan. Bali, 4 po lahat ang papalitan natin, pati nasa likod. So, ganun po guys. Bali, kung ano yung ginawa natin dito sa left side, so ganun din po yung sa kabilang side na yan. Backlash lahat ang post panel para maibaba natin yung buong ceiling guys. So yun po, bali may clip lang itong aircon switch na nasa ceiling. Tatanggalin din po natin para maibaba natin yung ceiling guys, para walang sagabal. Bali pwede naman pong hindi natanggalin yung switch na yan sa socket nya, pwedeng dyan na lang. So yun guys, so umpisa natin baklasin naman dito sa bandang unahan yung grab handle. So same procedure kung anong ginawa sa una. So kalasan lang din po itong post panel na yan guys, para hindi siya tumukod yung ceiling. Tapos kalasin na rin po natin itong grab handle dito sa right side. Yan. At pagkatapos baklasin yung grab handle sa gitna, second row, so baklasin na rin po yung post panel dito sa may gilid guys. At pagkatapos po, isunod natin itong sa bandang likod na post panel. Yan. So ganyan po, tanggal na rin siya. So makakababa na yung ceiling. Tapos kalasin mo lang sa goma guys, dun sa weather strip ng pintuan. So yun guys, bumaba na yung ceiling. Yan. So ganyan na itsura niyan guys. Pwede na palitan lahat ng vent louver ng aircon guys. So ganyan po paglahatan. So ganyan po itsura niya sa loob guys. Ganyan na pagkaka-install niya. So yun guys, ito ipapalit natin dito banda sa second row. Yan. So palitan na po natin siya guys. So ganun guys, same procedure. Kalasin lang dun ng Phillips screw yung metal screw niya. Yan, para matanggal siya. Ito naman guys, yung sa vent louver ng third row, bandang kanan guys. So yun po, sa passenger side, sa likod. So yan po, ganyan po yung assembly nya. So kalasin lang din ng Phillips screw. Yan po. Maluwan ito baba kasi tanggalin, kasi nakababa na yung kesame ng buo. So hindi ka nahirap. Kaya kapag magpapalit ka ng buong vent louver guys, bali 4 yung papalitan mo. So ganito gawin mo, ibaba mo na ng buo yung yung pinaka ceiling niya para mas madaling magkalas. Pero kung pa isa-isa lang, yun yung procedure nung kanina na tinuro ko sa inyo. Ganun ang gagawin. So yun po, bali kakabit na po natin yung panghuling ventilation louver ng aircon. Ito yung nasa bandang likod na po, pinakahuli. So yun guys, bali mas maalwan talaga ikabit ang ventilation louver ng aircon kapag nakababa ng todo yung ceiling.
So yan po. Tsaka hindi ka rin po magkakamali guys na magbaliktad dyan kasi meron yan groove na hindi yan sasalpak yung louver na yan pag hindi umakma guys yung pagkakalagay mo sa pinakabutas niya guys. Okay, sa pagbabalik na naman po, unahin natin na ilagay yung mga grab handle na ibalik at para hindi ma-pwersa yung yung sealing natin. So lahat po ng grab handle yung iuuna natin na ibalik para kumapit kagad sa sealing guys. Yan. Mula harapan hanggang likuran guys. Yan. Tapos bali 5 grab handle po lahat yan yung ikakabit natin. So yan, tapusin lang po lahat yan guys. At saka sunod po itong post panel sa likuran guys. So ganyan po bali unahin nyo po ikabit yung bandang ilalim na bali naka-clip lang po yan guys. Tsaka sa taas may clip din po yan. So ditusok lang po lahat yan. Ganun po ang pagkabit niyan. Bali ito, nakatusok po ito dito. Yan. Meron pong tinutusokin yan dyan guys. Tapos yung ito naman sa side nito, sa baba, meron din po yan. So, meron pong kapartner yan ay tutusok mo lang siya doon. Tapos unahin mo siyang isalpak dyan sa baba. Yan. Kailangan magtugma silang dalawa. Yan. Pag pumasok na guys, yan. So pag okay na, pumasok na yung flaring mo guys, yung pinaka panel mo. Yan. Tsaka mo naman isasalpak sa itaas. Yan. Itusok mo dun sa pinaka partner niya guys. Meron siyang papasukan dun. So ganun po ang paglagay niyang panel na yan. Yan. Tsaka mo siya ilapat pag okay na. So yun. Bali pagkatapos ikabit yung panel na yun guys, bearing panel, so ikabit naman itong tornilyo ng safety belt. So ayan po, number 14 po yan yung tornilyo nyan. Yan. Tapos higpitan lang po ng box range or socket range. So, bali ganyan lang po ang pagkakabit nyan guys. So, ayan po, naikabit na natin yung safety belt dito sa bandang likuran. Doon naman tayo sa gitna guys. So, ganung procedure din po guys. Meron siya mga clip yan. So, kagaya nito, unahin mo yung, yan, itusok mo yan dito sa bandang ilalim guys. Meron pong tinutusukan din yan. Yan. Ganyan po. Unahin mo lang yung pinakailalim na itusok bago yung sa ibabaw. So yan guys, nakatusok lang po yan sa kapartner niya na flaring. Tapos itutulak mo lang din po. So yan po, kapag naikabit mo na itong panel na yan, so pwede na ikabit yung safety belt, yung pinaka-tornilyo na safety belt guys. So yan, ikabit mo lang na ganyan, tapat mo lang siya, tapos ilagay na yung number 14 na tornilyo guys. Yan, screw lang kanan, tapos kumuha ka ng box range or socket range para may kabit mo siya. So yun, okay na guys, naikabit na natin yung safety belt. So yun, ikabit na po natin ito at saka yun doon sa likod. So susunod na po natin yung grab handle dito sa harapan. So ikabit na natin to guys, itong grab handle dito. Bali, higpitan nyo lang pa ng todo pag binabalik nyo itong grab handle. So ayun po, bali na ibalik na po natin guys yung isang side nya. Na-restore na po natin lahat. Sa kabila naman, bali same procedure lang po yung ginawa natin sa kabilang side, ganun din dito guys. So yun po, bali kinabit na rin po natin yung grab handle dito sa pinakadulo, sa third row. Pagkatapos na ikabit po yung mga yon, so ilagay na po natin yung pinaka lock ng ceiling.
Yan, yung pinagsisikwat natin kanina na tinanggal. Yan. So, tinutusok lang naman po yun guys. At ikakabit na rin po natin tong post panel sa bandang likuran. Ngayon, kung paano po itinabit yung sa kabilang side, ganun din po ang gagawin dito guys. So, itutusok lang din po dun sa mga clip nya. Pagkatapos po may kabit itong panel na to, yan, bali ang susunod po ay itong pinaka seatbelt naman guys. Yung tornilyo nya ay babalik sa dati. So ganyan po, bali i-roscas lang tapos higpitan guys. Yan, higpitan nyo na ng todo. So yun po, isusunod natin itong ilaw, babalik na po natin yung ilaw guys. So yan po, bali same procedure, i-roscas lang doon sa ceiling. Dalawang tornilyo lang po yan guys ang kakabit nyo dyan. So yun guys, testingin na natin. So yan po, umilaw po siya. Yan. Bago natin ilagay yung cover, kailangan testingin muna, baka mamaya nag-loose po siya, hindi po umilaw. Bali sa pagkakabit naman po nitong cover guys, bali yan po, itutusok nyo lang dun sa gilid, tapos ididiin nyo lang. So yun na po, simple lang. Ganun lang pagbalik ng ilaw guys. Yan. So yun po, bali susunod na natin ilagay yung mga lock ng ceiling. Yan, para hindi siya malaglag guys. Yun po. At pagtapos po ikabit yung lock ng ceiling, so dito naman tayo sa switch ng aircon guys. So yan po, ibabalik din po natin yan guys. So ganito po yung switch ng aircon guys na nasa ceiling. So may mga clip po yan guys. Ito po yan, clip nyan. Yan, yung yero na yan, clip po yan guys. Magkabila, meron din sa likod guys. So bali, tutusok mo lang sa likod. Yan, ganyan pong pagkabit nyan, tusok mo lang, tapos din na. Yun na yun, ganun lang kasimple guys ang pagbabalik. So yun po, bali babalik na rin po natin yung ilaw dito sa may harapan guys. So ipa-plug and play lang naman po yung socket yan guys. Hindi naman pwede magkabaliktad dyan kasi meron may ang groove. So ganun lang po. Pagkatapos ibalik na po yung ilaw guys. Bali same procedure po kung anong ginawa natin sa bandang hulihan na ilaw, ganun din po siya. So yun po, itutusok lang din po yan, ididiin, tapos meron din po metal screw na dalawa na i-screw dyan. So yan po, ilapat lang at i-screw lang yung ilaw. Then pagkatapos po nun, ilagay na rin itong cover guys. Yan. Tapos testingin po natin kung ilaw siya o hindi. So yan guys, bilaw po siya. Isituro ko na rin sa inyo kung paano ibalik itong mga to. So nakikita nyo yan guys, mga clip na yan. 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 Nakatusok po yan dito sa loob ng goma guys. Yung pinakamatigas ng goma. Diyan nakapasok yan. So diyan nyo itutusok yan para hindi umangat tong flaring nyo guys. Pinaka panel flaring. Pwede pong gamitan ng flat screw yan guys para may angat mo yung goma at may ilagay mo yung pinakalak ng flaring guys. So yun guys, bali iangat mo nga, pwede mo naman kamayin kung kaya mo, pero kung hindi naman po, yun, pwede mo gamitan flat screw, o kaya naman yung iba guys, tinatanggal ng buo yan, pwede naman hugutin ng buo yung goma tapos ibabalik na lang. Ganun po ang paglagay niyan. Basta ang pinakaingatan mo lang yan guys, yung mga lock ng flaring na dapat hindi siya mababali. Kasi pag nabalian ka yan guys, so hindi na may babalik sa dati. So yun guys, bali binabalik na natin yung pinaka seat belt itong sa driver side guys. So yun po, ibalik na rin po natin itong flaring ng second row. So ito po yung mga fittings niya guys, na clip, na papasukan ng clip guys. Itatama mo dun sa kabilang side. So yan, nakatusok lang po yan dyan guys. Meron yan tutusukan lang. So yan po, bali ganyan lang po. Unahin mo sa baba. Yan, ganyan. So ipakita ko sa inyo guys kung paano nakatusok yung nasa bandang baba. So yan po, tutusok mo lang yun doon.
Yan, ididiin mo lang siya dyan, shoot mo doon. Yan, pag okay na, yung mga gilid naman ang ilalagay mo guys, isisentro mo siya dun sa clip niya. Yan. Yan, ganyan. Ganyan lang po paglagay niyan guys. Hanggang sa lumapat. Pag lumapat na guys, yan, dun naman sa bandang taas. Yan. Ilalagay mo yung pinaka-clip niyan guys. May mga clip din yan. So yun po, bali ibalik na rin po natin tong seat belt. Yan, itornilyo lang po. So yun, bali higpitan lang ng todo guys, tapos ibalik na lang yung cover. Yan, ganyan guys. So yun guys, natapos na rin natin gawin yung ventilation lower ng Innova guys. So yun po, bali okay na. Nagawa na natin yung vent blower ng Innova. Tapos na po natin palitan ng vent blower itong Innova, yung 4 na vent blower. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you!